Jolly Rewards. May points ka dyan. Nag-iinit na usapan, umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile lang ng smile, mga kasawsawan. Handa na po ba tayo sa dalagan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Okurayan, ready na rin ba? Abay, hot na mga kumare ko dito. Kayo dyan, Hans? Eto siya mukhang hindi na rin makaantay. Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face-to-face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Sinong sisigaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema pag talikuran, harapin mo face-to-face. Yay! Good morning! Magandang morning, mga kapatid. Kalat na mga sausawera at sausawera all over the world. Sige po, upo po muna tayo. Aba, at syempre, laging nakatutok sa ating programa. Wala pong episode na binalalampas nila. Lalo na ang mga mahal nating mga OFW na patuloy po ang pagsuporta. Kaya naman talagang nakakatuwa dahil kahit alam namin pong sila ay pagod sa trabaho, abay, kita nyo naman, pag uwi nila talaga doon sa kanilang mga apartment o kung saan sila nakatira, abay, ang unang ginagawa talaga nila ay ang manood ng face-to-face at makisali at makisawsaw sa ating fan page sa Facebook. O eto, galing po kay Dayan Angelo Fabro. Sabi niya, super like ko talaga ang face-to-face, lalo na kay Chang Ami, na laging nandyan para maging pambansang kapitana ng lahat ng may problema. Nakakawala ng pagod. Ako nga lang ang napapagod. Joke lang, hindi. Especially kapag galing ako sa work, lalo na dito sa Dubai. O yan, kita nyo na ha. Napakainit ng panahon. At halos karamihan ng mga Pinoy dito na gumagamit ng internet, unang-una sa listahan nila ang panonood ng inyong programa. Sana po'y magtagal ang face-to-face kasi marami pong aral ang napupulot sa programa ninyo. Salamat po sa mga bumubuo ng programang ito. More power and God bless. Nako sa ating mga kapatid, abay kung lagi kayong nandyan at nagbibigay suporta sa amin, abay magiging matagal ang buhay namin dito sa face-to-face, hindi ba? Maraming salamat sa iyo, Dayan. At naway, syempre, lagi kang gabayan ng Panginoon dyan sa Dubai at ang iyong pamilya naman na nandito sa Pilipinas. At syempre, marami ring salamat sa lahat ng mga kapatid natin, lalo na yung mga nasa Middle East. Dahil napapanood na po tayo doon, nag-test broadcast na sa TV5 International at sa Action International. Salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa lahat po ng programa ng TV5. Umaga pa lang! Sa Pulsa 5, Kumare Club, abay dapat lahat yan nakatuto kayo face-to-face. Tapos syempre, Balita ang Tapat, ano pa ba? At lahat ng programa namin dito sa TV5. Syempre, Juicy, o ayan, kompletong-kompleto. Tapos Will Time, Big Time. Dapat talaga pag nanood kayo napapawi ang inyong pagka-homesick at talagang natututunan ninyo maraming aral din sa lahat ng programa namin dito sa TV5. Dahil dyan, aba hindi lang tayo nationwide, worldwide na nga, ika nga, di ba? Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana na hindi mo sasawang magpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto pa ang isang kapatid natin na worldwide at international na rin ang exposure. Hindi na maabot. Yeah. Si Hans Martel. Happy morning! Naku, siya, feeling ko nga talagang worldwide na tayo. Kaya eto, medyo nakapang-winter ako. Iniisip ko, malamig! Kahit medyo mainit. Siyempre, kahit naman anong mainit, mapapalamig yan. Lalo pat kasama nyo ang tatlong taong susunod ko lang ipapakilala. Abay, ang tagapagpalamig ng mga maiinit na ulo, ika nga. Unahin na po natin ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman pong
Doctor of Philosophy and Psychology. Ay, wala pong iba kundi si Dr. Margarita Holmes. At syempre pa, ang ating Reverend Father, our spiritual advisor, Father Sunny Merida. Mga kapatid, sila po ang ating Trio Tagapayo. At ngayong umaga siya, kanina may binati kang taga Dubai. I'm sure makaka-relate siya sa ating kwento at issue ngayong umagang ito. Dahil totoo ba, isang nanay daw na nagtagal sa Hong Kong, pagbalik dito, yabang mistulang wala ng pamilyang inuwian? Totoo yan, kapatid na Hans. Talagang nagkanda-ugaga na raw kasi ang kapatid nating OFW para sa kanyang anak. Abay, pinabayaan lang daw ito ng pinag-iwanang kapitbahay. At pati ang perang pinapadala, nilulustay. Oh no, oh why? Best friend, why are you like that? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Inang ng ibang bayan na luha, dugo at pawis ang puhunan, niloko lang raw ng pinagkatiwalaang kaibigan. Buong akala ko na naandun ang anak ko. Nagpapadala ako, tumatawag ako, sinasabi niya okay yung anak ko. Pagdating ko dito, tsaka ko lang nalaman na si Mayang na pala ang nangangalaga. Sinadya ko hindi sabihin kasi wala rin akong trabaho, kailangan ko rin ng pera. Kaya nga nung alam ko na, umalis na ako doon. Para pong na-brainwash yung anak ko. Bakit ayaw sumama sa akin? Ang sakit bilang isang ina. Kaya kong makipagpatayan, makulong lang sila. Hindi ko sinusulan yung anak ni Daisy. Tinatanong ko naman yung anak niya bakit ayaw sumama sa kanya. Pinapalo siya pag nangihingi ng pera. Wala akong karapatan dahil ako pa rin ang ina niyan. May kasalanan ka rin kung bakit ayaw sumama yung bata sa'yo. Bakit ganon? Parang lumalabas pa akong masama. Bahala kung ano gusto mong mangyari. Issue ng magkaibigang nawala ng pera at tiwala. Ang mas malala, naging malayo sa ina ang kalooban ng anak niya. Ito ang isyong pakatutukan dito lang sa Face to Face. 2 taon daw po siyang nagpakahirap bilang isang domestic helper sa Hong Kong para lang mabuhay ang pinakamamahal niyang anak. Pero pinabayaan lang daw ito ng pinag-iwanan niyang kaibigan. Ano nga ba ang mga totoong nangyari? Ikwento mo sa amin, Daisy Mariano. Pasok! Magandang umaga sa'yo, Ate Daisy. Ang magaling po. Ang anak po ninyo ay ilan? Isa lang po. Isa. Ilang taon na po siya? Bali, 8 taon na rin po. Okay. Babae po ba o lalaki? Babae po. Anong pangalan niya? Ilang taon po siya no, nung kayo'y umalis papuntang Hong Kong? Ka-6 na taon lang po. Kanino po ninyo iniwan? Doon sa itinuring kong kaibigan talaga, si China. Ano pong pangalan? Si China. China. Okay. Bakit po sa kanya at hindi sa ibang kamag-anakan ninyo? Wala na po kasi akong ibang pag-iiwanan eh. Kasi namatay na rin po kasi ang tatay ko. So ang nanay ko, medyo matanda na. Hindi na niya kayang mag-alaga dahil medyo malabong mata, medyo may kahinaan ng tenga. Wala bang ibang kasama si nanay sa bahay na Yung nag-aalaga kamag-anak sa na lang kanya? po niya ngayon. So hindi rin pwede doon Hindi rin talaga. po So pwede. iniwan po ninyo sa kaibigan ninyo. Bakit hindi po ninyo doon iniwan sa kanyang ama? Patay na po yung ama niya. Buntis pa lang po ako, patay na Namatay yung... din po. Bakit po? Anong kinamatay po? Sorry po. Namatay po sa... Nasaksak sa trabaho. Okay po. So sa makatuwid talagang dead end na kayo. Dead Walang end na iba talaga. talaga kundi No itong choice na. kaibigan ninyong si China. Opo. So paano daw po? Kasi syempre may gastusin, may pangkain, merong kailangan din So- si pangangailangan si Paano po niyo yun So, nagawa? nung nasa Laguna siya at ako'y nandito sa Maynila, nag-usap kami ng masinsinan na Oo. kung pwede, iwanan ko sa kanya yung bata, alagaan niya, magpapadala Ito akong bang buwan-buwan. China po ay dalaga, may asawa? Dalaga po. Dalaga. So, walang responsibilidad sa Wala po. buhay. Okay. So, iniwan niyo po sa kanya. Ang usapan niyo, magkano po ang ipapadala ninyo? Kasi syempre, may pangtustos kailangan yung bata. So, yung inupahan namin kasing bahay is 1,000 pesos lang. So, magkano lang naman yung ilaw at tubig, maabot lang ng 50 pesos yung tubig, Oo. 200 yung ilaw. So, sa makatuwid, doon tumira sa bahay sa na... bahay niyo. Hindi, sa inupahan namin bahay. Oo, sa inupahan ninyong bahay na yun ang iiwan mong bahay na magiging tirahan nila Oo. at ni China. Okay, sige po. Bali, ang pinapadala ko sa kanya is 7,000 a Okay. month. Opo. Hanggang 2 taon yun, walang palya.
So, nagpapadala po talaga kayo? Nagpapadala ako ng Kailan pera. po nagsimula na nagkaroon ng problema sa inyong best friend? Nung umuwi na ako noong July 11. Ano pong napansin ninyo? Nung pumunta ako sa inuupahan nila, nagtataka ako, bakit iba na ang nakatira? Wala na po sila doon. Wala na sila. Nasaan daw po? Tinanong ko yung may-ari, isang buwan na raw nakakaalis yung si China. Kasama yung lalaki. Sabi ko, Sinong lalaki? boyfriend daw ng China. Bakit may lalaki? Nasaan ang anak ko? Nasaan daw po? So nagpunta ako ng bayan ng asawa ko. Doon ko na discover na ang nag-aalaga ay si Mayang. Sino naman po yung mayang? Naging kaibigan ko rin yun. Oho. Nung doon ako nakatira doon sa bahay ng asawa ko. Oo. So sa makatuwid, saan napunta yung pinapadala ninyong pera Yan, kung kung katanong ko sa nandun yung kanya. anak ninyo kay Mayang? Yun na nga. Oo. So ibig sabihin, kay China rin napupunta yung pera ko. Yung anak daw po ba ninyo nag-aaral o hindi? Nag-aaral daw ngayon. Si Mayang daw ang nagpapaaral ngayon. Nung nasa Hong Kong po ba kayo nakakausap ninyo ang anak ninyo ng regular? Yun nga ang pinagtataka ko eh. Bakit po? Gaya ng Pasko, tinawagan ko yung anak ko. Mm. May bata akong nakausap na, Mama, I love you, I miss you. Kailan ka uuwi? So parang sabi ko, parang iba yung boses ng anak ko. So sabi ko, sige na, okay na lang yun. Nakausap ko naman yung anak ko, siguro dahil lang sa telepono, iba na yung boses ng anak ko. Yun lang. So parang feeling nyo, hindi nyo kausap yung anak ninyo Oo, talaga? parang wala akong pakiramdam na parang hindi ko to anak. So, pag uwi po ninyo, nadat na nyo ang bata dun kay Mayang. Na kay Mayang daw. Oo. So, ano po ang naging reaksyon ng bata nung nakita kayo? Ayaw lumapit sa akin. Bakit daw po? Hindi ko alam. Bakit daw ayaw nung bata? Ayaw daw ng anak ko. Sabi ko, baka iba na sinasabi ng Mayang. Oho. Kaya ganyan Pero yung ang anak sabi ko. nyo, yung kaibigan nyo rin yung Mayang na yon. Oo, kaibigan ko rin. So, napalayo na ang anak ninyo, nawalan pa kayo ng halos magkano dahil sa 2 taon na pagpapadala ninyo ng 7,000 na wala pong palya. Oo. Ano pong paliwanag ni China sa inyo? Nasaan daw ang pera? Pinambabayad niya raw ng bahay, ilaw, tubig, pagkain. Sino pinapalamon ko? Siya lang? Ay, oo nga. Eh, paano yung bata? Kasi kung kasama na si Yes, Mayang. Tapos, Chang, di ba parang gano'n nakatagal na kay Mayang yung bata? Napag-alaman niyo po ba? Noong July pa raw kay Mayang yung bata. So, ibig sabihin, magdadalawang taon na rin yung bata kay Mayang. Oho. Okay. So magdadalawang taon na yung 7,000 ay hindi natin alam kung nakikinabang o napupunta sa bata o nakikinabang lang talaga ay yung si Ay, China. bongga si China. O, eto po ang sinasabing kababata at kaibigan ni Daisy na sinasabing nagpabaya sa iniwang anak na si Alexandra at Lustay di umano yung perang ipinapadala sa kanya. Ilahad mo nga ang iyong panig, Sheena Margalio. Pasok! Ate Sheena, sandali lang. Sandali lang. Ate! Kapal na mukha mo. Mas makapal mukha mo. Tingnan mo, nananaba ka! Eh, ano kaya pakialam mo? Sheena. Nananaba ka! Sigurado ka? Sigurado ka? Ako lang gumastos ng pera mo? Dalawang taon! Sos! Diretsa ang tanong, sandali lamang po. Gaano katotoo na pinabayaan mo daw? Hindi ko pinabayaan yun. Kasi Paano napunta kay Mayang? naglalaro yung bata. Ngayon, naligaw saan sa napunta. Eh, si Ate Mayang nakakita. Naligaw, sandali lang. Eh di ba responsibilidad mo yun, Ate China? Alam ko yung responsibilidad. Nasaan ka? Bakit naligaw ang bata? Sa bahay lang. Eh bakit nga napunta kay Ate Mayang? At bakit hindi si China ang nag-aalaga na siyang tumatanggap ng sustento buwan-buwan? Sa pagbabalik po natin, ang paliwanag ni Ate China. Pakaabangan po ninyo dito lamang po sa Face to Face. Ang bata ba ay nag-aaral? Wala naman po siya sinabi sa akin na pag-aralin ko. Sabi na ba tayo sila? Ano ka ba, robot? Hindi ko obligasyon na anak mo. So nawala ang bata. Nahanap mo matapos ilan ng araw? Hindi, mga ilang linggo. Pagkalikuran, harapin mo, face
Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Mga kapatid, ito po ang paborito niyong kasama sa umaga, ang Face to Face. At nagpakahirap nga po sa pagiging kasambahay si Ate Daisy sa Hong Kong. At halos 2 taon nga po hindi niya nakasama ang kanyang anak na si Alexandra na pinagkatiwala naman niya kay China. Buwan-buwan, tumatanggap ka ng 7,000. Saan mo ginagastos yon? Nang babayad ko ng rent ng bahay. Magkanong rent ng bahay? 1,000 plus. Nagtaas din po yung rent ng bahay. Siyempre, ako yung nakausap. Kapal ang mukha mo. Sandali lamang po. Ba't ikaw ba kausap? Okay, sige po, isa-isayin natin. Tapos yung tubig, tapos yung mga kuryente. Magkano lang naman titira sa 7,000? Ang bata ba ay nag-aaral? Wala naman po siya sinabi sa akin na pag-aralin ko. Sabi na basta yun sila. Ano ka ba, robot? Hindi ko obligasyon anak mo. Hindi mo sinabi sa akin Ba't tinanggap mo? Sana sinusundan mo ako China, ng ayos. sandali. Una sa lahat kasi, China, bakit mo tinanggap? Kung hindi mo pala kaya yung responsibilidad, bakit mo Hindi, tinanggap? Ang ano ko sa kanya kasi, dinawalan ako ng trabaho. Sabi ko, ate, baka pwede po akong tumira dyan sa inyo. No. Kasi Hindi ka wala- pa ba nagpapasalamat noon? Hindi pa ba malaking pasasalamat yung meron kang libreng pabahay? May libre kang pakuryente? May libre kang pakain? Ang gagawin mo lang, ang isusukli mo lang, ay hindi yung tumingin ng ganyang kasama. Wala sa... Ang punto dito, iniwan, malinaw pa sa sikat ng araw, iniwan ang bata sa'yo. Yon ang responsibilidad mo. At hindi ni Aling Daisy. Sa'yo pinagkatiwala. So nawala ang bata. Nahanap mo matapos ilan ng araw? Hindi, mga ilang linggo. Okay. Attorney, kung ganun po ba, na nawala ang bata na pinagkatiwala ni Ate Daisy kay China, nawala daw, natagpuan matapos ang ilang linggo, may pananagutan po ba si Ate China? Definido po ang ating revised penal code yan tiyang amin na sino mang tao na binigyan ng o iningkargohan ng isang minor de edad na bata at napabayaan noong taong pinagkatiwalaan, abay pwede pong pumasok doon sa abandoning a minor. So, ibig sabihin po talaga, ito'y responsibilidad ni China at kung talagang nawala, pagpalagay natin nawala ang bata, may pananagutan po si China sa ating batas. Tama po yun. Napakabigat na responsibilidad ng isang tao na kapag kaganyang binigyan kayo ng pagtitiwala ng mga magulang ng mga ito, bagaman hindi pa formal, ano po, kahit informal lang yan, kinakailangan ay hindi basta-basta tinatanggap. Ngayon pong ang bata ay nando na sa isang kapitbahay na Mary Ann. Ayaw po bang sumama sa inyo o ayaw ibigay? Paano po ba? Ganun na rin po. Ayaw niyang ibigay, ayaw sumama. Di ko alam kung bakit. So ano po ang pwedeng gawin ni Ate Daisy para makuha ang bata? Sino mang tao na mayroong ngay hawak na minor de edad na bata, na wala naman siyang karapatan upang kanyang ikustudiya ang bata, magkakaroon siya ng criminal offense. Yung kidnapping of a minor. Abay, ang parusa po niyan ay panghabang buhay na pagkabilanggo. Naku Tiyang po, amin. oo. Tandaan po natin yan. Pangalawa, kung totoong ayaw sumama nung bata, ang pinaka-safe doon na dapat gawin, nung taong merong hawak-hawak na bata, dalhin niya sa DSWD. Salamat po ng marami, Attorney Acosta. Mga kasawsawan, narinig na natin ang bawat panig, Hans. Narinig na natin ang mga paunang kwento ni Ate Daisy at ni Ate China. Dating magkaibigan, ngayon may isyong hindi pinagkakasunduan. Pula ba o puti? Boto hands, taas sa mga placards. Go! Nakutsang malinaw na malinaw sa kasalukuyan, ang mga sausawera ay nakikisimpatya kay Ate Daisy. Siguro dahil karamihan nga sa ating mga bisita ngayon, mga nanay na rin, kaya alam na alam nila yung, kumbaga yung sakit na ikaw ay mawalay ng matagal sa iyong anak. Yan muna ang resulta ng ating boto hands.
Thank you sa ating mga sausawero at sausawera. Siya daw po ang saksi sa di umano'y pagpapabaya ni China sa anak ni Ate Daisy na si At ayon pa nga sa kanya, ay may mga paratang siya na lalakero daw. Itong si Ate China. Isiwalat mo nga ang iyong mga nalalaman. Narito po si Donna Habla. Pasok! Donna? Bakit mo nasabing pabaya si China? Hindi niya po inaalagaan yung... Paano hindi inaalagaan? Hinahayaan niya lang minsan nasa labas, madumi. No? Minsan pupunta yan sa amin, kalaro ng anak ko. Tatanungin ko yan, kumain na siya. Sasabihin niya, hindi pa. O, anong ginagawa ni Ate China mo? Andun po sa amin, nakahiga, nanonood ng TV. Hindi ba naman niya natutulog ba nanonood? niya. O, diba? Feeling doon niya Doon po ba sa 7,000, Ate Daisy, meron doon parang lumalabas na parang bayad o sweldo ni China? Meron na rin. Kasi ang baba lang ng renta ng bahay namin eh. Oo. 1,000 lang eh. So parang... Diba? Dadalawa lang sila. Magkano buwan-buwan ang pinapasweldo nyo sa kanya lumalabas? 2,000 lang. Yun ang natitira para sa kanya. Mga kapatid, totoo kaya ang mga paratang na yan ni Ate Donna? Aalamin po natin. Abangan ninyo dito lamang po sa Face to Face. Isang buwan pa lang nawawala yan ako. Sinabi mo na sa akin. May magagawa ba ako? Nasa ibang bansa ka? Kahit sabihin ko Once sa'yo... tayo nag-uusap. Nung tinawagan kita, sino yung batang sinakausap mo sa akin? Pasko. Sino yung nagpapanggap? Harapin mo, face to face. Ang programang ito Hihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng iyong anak. Yun lang po. Marami pong salamat sa ating pong pinakamamahal na trio tagapayo. Nang dahil sa programang ito, Ate Daisy, nakita ko na ang iba't ibang mukha ng isang ina. Walang ina na gustong mapahamak ang kanyang anak. Lahat tayo nangangarap ng magandang buhay para sa kanila. Siguro sa pagkakataon na ito, bago ka magalit, ay magpasalamat ka kay Ate Mayang dahil kung tutuusin mo, hindi naman niya kaano-ano ang iyong anak, hindi mo naman din ipinagbilin, pero nagmagandang loob siya na kinuha niya ang iyong anak at inalagaan. At kinaya niya na buhayin na walang nakukuhang suporta mula sa iyo, Ate Daisy. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ate Mayang. Palakpakan natin si Ate Mayang sa magandang ginawa niyang pagtulong na yon. At nakakalungkot isipin, China, kasi ikaw na pinagkatiwalaan, ikaw na naging kababata niya, hindi mo pinahalagahan yon. Hindi ko alam, marahil baka may tinuturo sa'yo ang Diyos dito sa nangyaring ito, at ikaw lang ang makakita nun. Pero sana, nang dahil sa pangyayaring ito, matuto ka na nabigyang importansya ang ibang tao, pahalagahan sila, at respetuhin din dun sa tiwala at pagmamahal na binigay sa'yo. Kasi sinayang mo yun. Pero naunawaan mo ba yung sama ng loob din na naibigay mo kay Ate Daisy? Ha? Opo. Siguro yung marinig lang ni Ate Daisy na humingi ka ng tawad ay sapat na para sa kanya. Ate, sorry. Hindi pa siguro sa ngayon, China. Rerespetuhin po namin yan, Ate Daisy, pero siguro po bilang payong kapatid ko na rin po sa inyo,
magiging magaang po ang lahat para sa inyo at sa inyong anak kung balang araw pagdadasal namin, matututunan ninyong mapatawad si Gina. May nais po ba kayong sabihin kay Ate Mary Ann? Kay Mayang, salamat. Kasi hindi mo pinabayaan ang anak ko. Salamat. Kasi pinag-aral mo anak ko. Pinakain mo, binihisan mo, tinurong mo isang anak. Di ko kayang tumbasan yun. Kasi ina ka rin, alam mo ang pakiramdam ng nawalay sa isang anak. So sana yung anak ko bumalik na sa akin. Yun lang hiling ko. At ang hiling po namin din ay magtulungan po kayong dalawa na maunawaan po ng bata yung sitwasyon, yung pangyayari, at yung sana ang maging concern po ninyo ay yung ikagaganda ng buhay ng bata. At sa pagkakataon pong ito, Ate Daisy, pwede nyo na pong mapuntahan ang inyong anak na nandoon po. Muli maraming salamat po sa ating mga bisita at sana magsilbing aral na ito sa iyo, Ate Gina. At Ate Donna, maraming salamat sa iyong pagmamahal at malasakit, lalong-lalo na kay Ate Mayang sa 2 taong pag-alaga niya at pagbibigay ng pagmamahal. Ate Daisy, meron pa ba kayong mensahe sa inyong anak? Wala akong masabi. Basta kayakap ko na anak ko, kasama ko na anak ko. Gusto ko sa pag-uwi ko, kasama na ko na anak ko. Kasama niyo na po na uuwi ang inyong pong anak. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Aminin na po tayo mga kapatid. Alam po nating mahirap ang buhay ngayon at kailangan po talagang magbanat ng muto. Pero hindi po ito sapat na dahilan para makalimutan po nating pairalin ang pagmamahal sa ating pong pamilya. Bilang mga magulang, mayaman man kayo o mahirap, huwag po sana nating busugin lang sa mga pinansyal o material na bagay ang ating pong mga anak. At sa mga kapatid po nating OFW, saludo po kami sa inyo na talagang kumakayod kayo para po sa inyong pamilya. Subalit, masakit man pong tanggapin pero ang mas mahalaga ay hindi ang kasaganahan, kundi ang komunikasyon at pagsasama-sama ng isang buong pamilya. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, may mas hihigit pa ba sa mga regalong laruan o material na bagay? At ito ay ang regalong panahon at pag-aaruga na ating pong mabibigay sa ating mga anak. Thank you so much mga kapatid. Marami na naman po tayong natutunan sa loob ng 1 oras. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Thank you din sa Dance Squad. Ganon din po kay B1 at kay B2. Siyempre pa sa ating pong pinakamamahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera. Sa mga bisita po natin, mga kababaihan ngayong araw na ito na nagbahagi po ng kanilang kwento at karanasan na kinapulutan naman nating lahat ng aral. Salamat po rin sa kanila. Mga kapatid, ako po ulit ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid.
Ngayong Biyernes, babaero si lalaki. Lalakero naman si babae. Ba't nagkagulo kayo ng kinakasama mo? Dahil sa pambababae niya. Kailan nagsimula ang problema ninyo ni Mary Jane? Nung nagkarelasyon po siya ng matanda. Buong pamilya na isawsaw pa sa away mag-asawa. Bakit ka nakikialam sa away ng kapatid mo at ni Mary Jane? Sabi niya po, nagpalaglag daw po ako. Kasi ayaw na sa kanya, kasi nagdala siya. Bakit tinayaan mo na makisawsaw ang pamilya mo sa away ninyong mag-asawa? Face to Face, ngayong Huwebes, bago ang balita ang tapat sa